It was now in sleeping and October 3. Kahit tanghaling tapat talaga, nananaginip pa ako kasi. Nagising ako ng 6, so dahil malamig it's raining and around the Metro Manila, Philippines first storm. Ang sarap matulog, di ba? So, that moment, nangyari na ritong rapture na to by the King of Prophet, the God by Ezekiel in the Bible for the Book of James and 100,000 years na lumabas na talaga sa fire. The rapture na napanood ng mga tao yung parang mata na lumabas na parang crown na umiilaw. So ngayon, the verse of Ezekiel in the Bible ngayon nangyayari ng World War III for Hamas, Palestine, Gaza, Israel, Jerusalem, Philippines, Indonesia, all over the world. Pagkatapos pala ng World War III, may mangyayari palang the big one or the biggest tsunami. Yung napanood yung tsunami sa 2012, the day or tomorrow, yun ay magaganap in the last day. Hindi pa yun hukom ng Panginoon. It's not end of days. Pero yun last life natin na mamamatay tayo sa earth. So, yun ang moment for the sleeping. So, pagising ko, sinulat ko agad sa papel kung ano nangyari sa panaginip ko. Tapos, sovereign noise people were around the city about the sky. So, may nagpalipad ng isang plug or saranggula na lahat ng plug, kasi andoon is purple plug. Lahat ng bansa na flag for nation, ginawa nilang napakalaking saranggula na pinalipad nila is silent to the world. This is calm in that moment. So, our people around the city is very noise. Tapos I expect to the Lord before sleeping. Kahit tulog ako, nagsasalita ako, parang kinakausap ko yung nakikita ko sa panaginip. So, maraming tendencies of people na meet to the God and meet to experience to hell and experience the heaven. Marami ng tao nakakaganon kasi pinapakita niya sa mga tao na ganito ang mangyayari for the beginning. You're not ready. Your visa of supply, your visa of money, and the structure building politics, ang nangyayari ngayon to the Philippines, the flood control rebellious camp. Ngayon, it's always disaster. Cebu City, Masbate City is verse of collected for our people in low sulfur the cries. Sinisingil at yun na talaga ang nagaganap. So, yung flag na yon for the purple flag, napakalaki talaga yung flag na yan. Dito nakita ko sa Philippines yun sa sky. So parang ang buong Quezon City tinakpan sa sobrang laki ng flag na yun. Laking saranggola na yun. All nation is amazing about the flag and the scum. So, and anything to speak aloud. Pero alam ko, mahaba pa yung panaginip ko at marami pa akong makikita. Pinipilit ko talagang magising. Nagising ako for the take off. So pag malapit na ako magising, kasi nagising ako alas 12 ng ngayon o 11. Tapos nagising ako ng 6. Pinatay ko nga yung ilaw ng garahe dito sa labas kasi nga may araw na. So, natulog uli ako. Yun ang panaginip ko na yun. For wake up to 11 to 12 exact time. Napaniginipan ko yung nakita ko na naman yung earth natin na the end of this for the burning of fire. I mean, is the volcanic disaster. Lahat ng vulcan sa Philippines, buong mundo ay sabay-sabay sumabog. Talagang pinakita talaga sa akin ng spirit na lahat ng earth, di ba nakalutang ang earth sa universe, lahat yung bawat circle angle ng earth ay nasusunog ng apoy, binabalutan siya ng fire, sunog talaga.
So, for our noise of the earth, the people is very crying loud to helpless and hopelessness about the crisis voice doing. Lahat, celebrity, actor, lahat ng tao sa mundo ay umiiyak. So, kahit nga ako talagang nagkahagulhulo yung iyak ko, tapos tinatawag ko pa yung God, tapos nag-speak pa ako ng verse. But comes come and just final, which is true, right? And you moment of because I'm Oracle in the Philippines about religion and sexuality by Sodom Gomorrah. Yun ang nakita ko sa panaginip. The Fidge of the Ezekiel, the Bible verse, King of Prophet and God. Makapangyarihan ang verse ni Ezekiel. At lahat ng verse yata niya, I'm not sure. Kasi hindi ko talaga natapos yung panaginip ko. Lahat ng verse niya sa Bible ay relative sa nangyayari o confirmed na nangyayari sa earth natin ngayon, for revolution, for war, disaster, tsunami, earthquake, climate change, taghirap, rock, dryland, salot, anything verse of the Bible is sing of angels to God's throne, the earth and Almighty. Of God is dwelling in Jerusalem for Asian missionaries. So always prefer it because kami na mga tao na may kapangyarihan o may connection sa Lord o whatever the people, bad people is connection for evil, alam na natin yung kung sino yon, sila. Lahat yan malalaman nila at lahat yan sasabihin nila kagaya namin. Kasi God and evil and Lucifer in Christ as a vote the word has just come for the beginning and the end. So, ngayon, 2025, 2015, yun ang aking nakita sa panaginip ko. Di ba yung ibang panaginip for Persephilises, experiences bad demonic or demons, Satan and everything, the house but your body and confirm it is because of losing soul, for imagining. Marami kasi tendency na mahilig ka manood ng mga horror, andyan ka sa party, drunken drink, drugs, over the body or the time for work and busy, pagod ka na, kaya nakakalikha din yun ng mga Persephilises na panaginip. Yan ay tinatawag na mga dark force or dark soul o dark or losing or whatever lost souls. Ibig sabihin yan, pag nangyayari sa iyo lagi yan, hindi ka magkakamit ng kaharian ng Diyos in on you, rejected. Because nangyayari nga sa iyo. At ganun nun sa mga people na light or God works for energy of divine mercy, for healing, yung mga psychic na mga paratiste, mga huhula, mangkukulam, lahat yan malalaman din nila at makikita nila kasi yun nga, yun ang mangyayari forward for the earth. Alam naman natin na hindi sila God because it's point in working or whatever in living for the word in helling to confirm it out the world as I want. Kaya privileged kayo ngayon because World War III's very long revolution and disaster. This is earth is very short. The God is really come. Today, tomorrow, now, but you're not ready tomorrow, but half tomorrow is a bad luck, but half tomorrow is a luck. Tomorrow is opening gate in heaven, for healing is real, after die the people, and low suffering. Ultimate changes. So, yung mga sinasabi ko ngayon sa vlog ko, so check your verse, search for the video of 10 our people discover the world and experience to the Christ, to the evil, to the heal, to the heaven. Always you have a pound and explanation. Check nyo na lang yan kung alam nyo kung paano hahanapin. Totoo ang sinasabi nila. Hindi ko sila kinukontra, hindi ko sila i-pick. Pero worst is moment and energy for moment is pure. Kasi lahat ng tao may ganyan para yumaman. The Satan is give the people, but the Christ not give a people going to rich. Di ba sinabi ko na rin yun? Ang mayaman, hirap makapasok sa kaharaan ng Diyos ang nag-aasam ng kayamanan.
his nails para mahirap kayo makapasok sa maliit na butas. It's very process. Kaya yung mga pastor na mayayaman, na mga religion, may mga mansion, may mga bungalow, may mga townhouse, may mga luxury cars, lahat yan ay hindi magkakamit ng kaharian ng Diyos. Your works for the Christ is true to the world is helping. But you are the rich. Dapat alam mo yan, dapat inaalis mo yan, binibigay mo yan sa mga tao. It's normal ako. Hindi naman ako nakatayo sa palasyo. Namamasukan ako sa helpers for a man, for a woman. So what a problem. So it's very different word, different values. For work prophets, yun nangyari kay Mr. Kibuloy. Yun na yung fake prophet that will be discovered is a evil. Is a satanic power. Is a fake prophet o peking propeta sa Philippines. So, na-discover na ito sa US. May lumabas na rin. Hindi ko na sila papangalanan pero kilala ko sila. Kasi magre-research pa ako ng pangalan nila. Thing. And it's for something arrogant, the ministry, the pastor, pare, o matuturo, missionaries, all working of God youth. It's devastated democracy. It's connection to wealth and politics. And nangyari kay Charlie Kirk, and yun university, yun ang moment na pinagkaitanggad sa kanya ang simpleng karangyaan. To value never satisfied this as a man and going to politic work about the money in future. So the God is reject. Kaya nagkaroon siya ng kamatayan. Talagang ganun. Hindi pwedeng yung nagpapayaman sa yung Panginoon tapos mag-i-insist ka you're going to hell to Lucifer. Government work is material for which is never you abundance and never you're satisfied because you always want. Ganon lang nangyari sa iyo. Karumaldumal ang kamatayin, talagang kakatayin ka. Mismo taong kakatay sa iyo kasi ang evil papasok din sa pain ng mga individual na mahina ang kanilang pananampalataya. Gagamitin ni Lucifer yan para patayin ka. Yung mga working of Christ, salvation of Christ working, of people's worthy of Christ living as a work. But that moment the God is with your time on earth, your time of death. When going to the old age, pag matanda ka na, mamamatay ka kasi hindi naman talaga natin matatakasan yun lahat tayo darating sa kamatayan. Kahit anong gawin mong surgery ng katawan mo, never mo matatakasan ang kamatayan. Kaya isang hangal sa tao para mag-ipon ng kayamanan o whatever the world. Changes were founded. Very no mercy about this other people, politician, prophet, ministry, celebrity, sexual, all scripts your life and your images. So, okay, yun lang yung aking binigay na ngayon ng warning. And all prepared. Follow forward to my YouTube channel. And Tobias Borinaga GR. And Donna Borinaga. Protected on all apps platform. Thank you. Is this a sign from heaven? Watch this. What is that? I have eyewitness photos, crystal clear photos of these orbs also now being published. Do those look like drones to you? No, they look like embryos. Yeah, it looked like some sort of embryo, some sort of massive, I don't know, circular orb with some sort of field around them, hovering. This is what we're seeing now. So, again, also other eyewitnesses seeing these sort of like wheel within a wheel. Like something like right out of the Bible. Look at these. This is over New Jersey. Wheel over wheel. Does that look like some sort of any kind of a drone that you've ever seen before? Drone. Looks like biblical drawings of a wheel within a wheel, like Ezekiel, right? Ano sa tingin mo? UFO? Drone? Star? Unfocused captured ng camera? O anghel nakalagay sa Biblia? Dahil ito yung na-picturize sa atin simula nung bata at nung tumanda tayo, ito yung itsura sa isipan natin ng anghel. Pero makinig ka at humanda dahil kung hindi mo pa alam, ito ang nakalagay sa Biblia patungkol sa mga anghel. Ezekiel chapter 1 verse 15. Habang nakatingin ako sa apat na buhay na nilalang, nakita ko ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang apat na gulong
ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi na kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malalapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. Ano mang nangyayaring trending sa buong mundo na ikinokonek sa pagdating ng Panginoon, sa end times, sa last days, ito yung tatandaan mo na pinakamahalagang masiyasat at malaman yung ating relasyon sa Panginoon. Are you ready? Is this a sign from heaven? Watch this. What is that? Have eyewitness photos, crystal clear photos of these orbs also now being published. Do those look like drones to you? No, they look like embryos. Yeah, it looked like some sort of embryo or some sort of massive, I don't know, circular orb with some sort of field around them, hovering. This is what we're seeing now. So, again, also other eyewitnesses seeing these sort of like wheel within a wheel, like something like right out of the Bible. Look at these. This is over New Jersey. Wheel over wheel. Does that look like some sort of any kind of a drone that you've ever seen before? Drone. Looks like biblical drawings in a wheel within a wheel, like Ezekiel, right? Ano sa tingin mo? UFO? Drone? Star? Unfocused captured ng camera? O anghel nakalagay sa Biblia? Dahil ito yung na-picturize sa atin simula nung bata at nung tumanda tayo, ito yung itsura sa isipan natin ng anghel. Pero makinig ka at humanda dahil kung hindi mo pa alam, ito ang nakalagay sa Biblia patungkol sa mga anghel. Ezekiel chapter 1 verse 15. Habang nakatingin ako sa apat na buhay na nilalang, nakita ko ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang apat na gulong ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi na kailangang bumaling pa. Ang gilid ng mga gulong ay malalapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. Ano mang nangyayaring trending sa buong mundo na ikinokonek sa pagdating ng Panginoon, sa end times, sa last days, ito yung tatandaan mo na pinakamahalagang masiyasat at malaman yung ating relasyon sa Panginoon. Are you ready?